Hi guys, it's JC. Ngayong araw ay magdodrawing tayo ng still life. Ito ang aking pinag-aaralan ngayon at dito ako gumugugol ng maraming oras. Dito ang inuuna ko talaga ay ang dark spot dahil mas madali kong makuha ang form pag ito ang inuna ko. Gumamit din ako rito ng 5B pencil at works paper na kung saan ito rin ang madalas kong gamitin sa mga commissions ko. Nahiligan o nagustuhan ko itong still life dahil nagkaroon ng selection sa aming university para sa Strasok noong August yata yun, and nakapasok naman sa top 3 pero hindi yun ang goal ko. Kaya simula nung hindi ko nakuha yung goal ko, ay nagpa-practice ako hanggang ngayon para sa susunod na selection. Hindi naman porke hindi ko nakuha sa unang try ay titigilan na. Sa arts talagang trial and error, lalo na kung self-taught artist ka. Experiment ka lang hanggang sa makuha mo yung gusto mong outcome. Sa still life ay sobrang nag-i-enjoy ako. Nagpa-practice ako noon 3 to 4 hours. Depende kung kailan ko matatapos yung drawing. Pero maximum na yung 4 hours. Dahil yun ang isa sa rules. Kailangan within 4 hours ay matapos na yung artwork. Mas okay ako sa live reference na may maayos na source of light. Dahil sobrang natural at kitang-kita yung details. At mas na-appreciate ko pa pag nasa harapan ko mismo. Kung mapapansin nyo, ay hindi ako nag-smudge dahil isa rin yan sa rules. Yung tissue dyan ay ginagamit ko lang para hindi mag-smudge sa kamay ko. Dahil may tendency na kumalat ang dumi sa background at ibang part ng paper. Try nyo rin itong still life dahil dito mas matututo kayo sa tamang form and perspective. Masasanay rin kayo sa freehand. Mahalaga rin yung tamang paghawak ng lapis sa still life para mas mabilis itong matapos. Pero hindi ko yun in-apply dito dahil hindi naman ako nagmamadali. Ito nga palang artwork ay 1 hour and 30 minutes kong ginawa. Medyo nahirapan ako sa unang part dahil nga 5B yung ginamit natin. As much as possible kasi kailangan ko mag-focus sa iisang grid ng pencil para mas matutukan ko ang tamang shading at para na rin masanay ako at mas bumilis pa. Hindi pa rin ako gaanong biyasa dito sa still life, pero habang pinag-aaralan ko ay mas marami pa akong natututunan, lalo na sa rule of third. Medyo nahihirapan din ako dito sa composition. Pero sabi ko nga, mas nag-e-enjoy talaga ako dito sa still life. Kaya pinagpapatuloy ko talaga, lalo na ang pagpapractice ko rito. Dahil alam ko sa susunod, makakamit ko na yung goal ko. And ayun lamang guys. Kung gusto niyo na pa ng content about dito sa still life, i-comment lang kayo. And thank you so much.